Hi everyone! Welcome sa ating vlog again. Ito, yung ating daily bread. We're gonna do a reading of this July. And yung title is Sweet Company. Medyo ano yung boses ko, no? Kasi masama pakaramdam natin. Pero we're gonna do this one. So, basahin ko na. The elderly women in the nursing home didn't speak to anyone or request anything. Yan. Yung isang matanda do babae sa nursing home, hindi siya nakikipag-usap kahit kanino or humihingi ng tulong o kahit na anuman. It seems she merely existed, para bang hindi siya nabubuhay, no? Rocking in her creaky old chair habang nandun sa kanyang yung rocking chair, no? She didn't have many visitor. Wala daw siyang maraming bisita. So one young nurse would often go into her room on her breaks. Ayun daw. Kaya meron daw isang batang nurse na kadalasan pumupunta sa kanyang kwarto tuwing break na to, tuwing may bakante siyang oras, no? Without asking the woman questions to try to get her to talk. Yan. Hindi daw siya nagtatanong ng kung ano-anong tanong para magsalita lang yung matandang babae. She simply pulled up another chair. Ang ginawa niya ay simple lang, hinila niya yung isang silya and rock with her. At dumuyan din siya kasama yung matanda, no? So after several months, pakalipas ang ilang buwan, the elderly woman said to her, sabi sa kanya, "Thank you for rocking with me." Sabi ng matandang babae. Salamat kasi kumbaga sinabayan siya sa rocking chair. Dalawa na kasi sila nag-rock ng chair, no? She was grateful for the companion. Ayan, napaka grateful niya, sa companion daw na binigay ng nurse, no? Kasi sinamahan siya. So nagpapasalamat siya ng gusto doon sa pagsasama sa kanya. Before he went back to heaven, bago siya bumalik sa langit daw, no? Jesus promised to send before he went back to heaven, bago daw bumalik ang ating Panginoon sa langit, Jesus promised to send a constant companion to his disciple. Ayan. So bago daw na lumisan si Jesus, nangako siya na bibigyan niya ang kanyang mga disipulo ng makakasama constantly, ibig sabihin laging nandun, no? He told them he would not leave them alone. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwan ng mag-isa, but I would send the Holy Spirit to be in them. Ayan. Ngunit padadala ko ang Holy Spirit daw sa loob nila. Yan. Sabi yun sa John 14 verse 13, no? Pero alam nyo, sisingit ko lang, puputulin ko tong binabasa ko. Ang Holy Spirit, totoong nasa sa atin yan. Kung talagang mananampalataya tayo, mararamdaman nyo yung presensya ng Holy Spirit. Pag nagdadasal kayo sa mga tao, pag nagdadasal ako sa mga tao, pinararamdam ko talaga sa kanila yung presensya ng Holy Spirit. Di ako pumapayag na dasal lang na yung parang nakatayo ka lang na individual. Gusto ko maghahawak-hawak kami para habang nagdadasal ako sa kanila, sa mga karamdaman nila or anything na nararamdaman nila, nararanasan din nila yung presence ng Holy Spirit, no? Kasi nasa sa loob natin. Yan. So yun, nasingit ko na, no? Ito, basahin ko na sunod. The promise is still true for believers. Ayan, sabi, ang pangako ay hanggang ngayon ay totoo sa mga mananampalataya in Jesus today, sa panahon ngayon ni Jesus, no? Jesus said that the train, tama ba yung ko nito? God makes His home in us. Ayun, ginagawa daw ng Panginoon ang kanyang bahay sa loob natin. Ibig sabihin, namamahay siya sa atin, no? Basahin ko na yung sunod. The Lord is our close and faithful companion throughout
our entire life. Yan. Ang Panginoon ay ang ating malapit at tapat na makakasama sa buong sa buong buhay natin. He will guide us. Siya ay gagabayan tayo in our deepest struggle. Sa ating napakahirap, napaka lalim at lalim na paghihirap. Yan. Forgive our sins. Ayan. Sa ating mga kasalanan daw, no? Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Hear each silent prayer. Pinakikinggan ang bawat tahimik nating dasal. And shoulder the burden we cannot bear. At kumbaga parang binubuhat niya yung ating mga parang burden natin or mga kinikimkim natin, no? Na hindi natin kayang bitbitin. Yun ang sinasabi dito. We can enjoy His sweet company today. Maaari nating maranasan yung matamis na pakikisama sa atin ng Panginoon ngayon. Oo. So, hindi yan dahil sa hindi ka naniniwala sa Kanya, hindi mo na siya makasama. Tandaan nyo, pag naniwala ka sa Panginoon, ikaw ay isang believer. At pag believer ka, ang Panginoon nananahan sa iyo, sa iyong katawan. Yan. So, dadasal tayo, may dasal dito eh. Dear Lord, thank you for giving us your Holy Spirit, or your Spirit, as our constant companion. Ayan. Panginoon, maraming salamat sa pagbibigay nyo sa amin ng inyong Holy Spirit daw. Bilang aming palaging, kasi constant no? Palaging makakasama. Yan. So, the Christian heart is the Holy Spirit home. Yung puso daw ng isang Kristiyano ay tahanan ng isang Holy Spirit. Yan, no? So, yun. Meron pa dito, yung today's reading. Pakibasa na lang po sa inyong mga Biblia. John 14, verse 15 to 26, pinaka-highlight yung 17. The Spirit of truth lives with you and will be in you. Yan. So, ang Spirito daw ng totoo ay nananahan sa iyo o nasa loob mo. Yan. So, ito yung pinaka-title natin, no? Yung Sweet Companion. So, yun. Hindi siya mahaba, short lang talagang reading. Ito ginagawa ko kasi may mga minsan tayo na mga pinagdadaanan na feeling natin wala tayong kasama, 'di ba? Na wala tayong matatakbuhan, no? Lagi tayong merong matatakbuhan. Huwag niyong isipin na lagi kayong naiwanan o naaabandona. Yan. Laging nandiyan si Papa God. Yung Holy Spirit niya nasa loob natin. Baka hindi nyo alam. Nire-remind ko po kayo, ang bawat tao ay, ang bawat mananampalataya at mga Kristiyano na naniniwala sa Panginoon. Ang Holy Spirit nasa sa loob nyo. Marang minsan di nyo napansin, natutulog kayo. Pero pag talagang naniniwala kayo sa Panginoon, kaya sabi ko sa inyo, pag naramdaman nyo talaga yung Panginoon, yung Holy Spirit na nasa inyo, babaguhin niya talaga yung buhay nyo. The way you think, the way you speak, lahat. No? Even yung thoughts na inisip mo, dati makasalanan yung thoughts natin. Pero ngayon, syempre nagbabago tayo sa araw-araw. No? Yan, so baka hindi ko napahabain tong video na to. Maulan, naririnig nyo yung patak ng ulan. Yan. So, ayan o. Nga pala, may mga boxes sa likod ko mga sponsor natin, no. Ano ba yan? Sino ba yan? Tingnan natin. Ayun, si Bear Brand. Ayun, usog ko. Kopi ko. At saka, ano pa to? Coco Mama ba to? Gata nakalagay. So, yun. May tatlo tayong sponsor sa likod, no. Bear Brand, Kopi ko, tsaka Gata. Yan, meron pang ayun ba yan? Ito. Yung yan. So, na orokan. Pinatatawa ko lang kayo, baka masyado kayong seryoso masyado kayong nalulungkot sa inyong mga tahanan, no? So, I hope naka-encourage ako sa inyo na kahit minsan hindi tayo nalulumbay, hindi tayo nag-iisa. Lagi po tayo may kasama
Tuwing may problema kayo, tumawag kayo sa Panginoon. Pinakikinggan niya po lahat ng inyong dasal. Bagamat hindi po lahat na ibibigay sa atin ang bawat nais ng ating puso, darating ang oras para ibigay sa inyo kung ano yung tama at para sa inyo. Minsan kasi yung hiling natin makakasama sa atin, so hindi niya binibigay, no? Pero wala pong ama na gustong pagdamutan ng kanyang anak. Lahat ng ama gusto ibigay yung pinaka-best para sa kanilang mga anak. Kaya ngayon, nandito ko, tinawag niya ako upang sabihin sa inyo na nandyan siya. Huwag niyo po siyang kalilimutan. Kung feeling niyo wala kayong kaibigan, may companion po kayo na nananahan siya sa inyo. Yan. Lagi niya lang pong matuto tayong tumawag sa kanya. At kung kaya niyo pong ibahagi yung salita ng Panginoon, mas maganda po. Para makatulong po kayo sa mga tao na nalulumbay. Yan, no? Baka inisip niyo po, nasa kama na lang kayo, bedridden kayo, o nasa ospital kayo, wala naman ako masishare ng gospel. Diyan po kayo nagkakamali. Actually, sa hospital, marami po kayo masisharean, di ba? Pag nagpa-laboratory kayo, dinala kayo sa lab. Pila yun. O, habang nakapila pa, share nyo yung gospel. Yun lang. Salamat po. At sa inyong mga, sa inyong mga caregiver, yan, sa nurse, sa doctor, share nyo po yung gospel. Lagi kayong ginagamit ng Panginoon. Till our next video. Ciao.